Isang magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa inyo, Kabanong. Itago niyo na lang ako sa pangalang Toto. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong bata pa lamang ako. Sa edad na 10 taon ay naulila na ako sa aking ama't ina. Dahil yon sa isang hindi inaasahang trahedya. Nahulog kasi sa bangin ang bus kung saan lula nito ang aking mga magulang. Bunsod noon ay si Lolo Piping na ang nagtaguyod sa akin. Mula sa isang maliit na kubo sa tabing ilog ay nagpatuloy ang aming pamumuhay. Apo, kumising ka na dyan at may pasok ka pa sa eskwela. Diyos ko naman tong batang to. Anong oras na kasi natulog kagabi? Ayan tuloy, ang hirap mong gisingin. Anong oras na po ba, Lo? Ang aga-aga pa naman po eh. Pupungas-pungas akong tumugon sa kanya, sabay dumiretso sa kusina para maghilamos sa batalan. Anong oras na? Di ba dadalhin mo pa sa talipapa yung mga halamang gamot ng isang pasyente ko ron? Siguradong nag-aantay na yun sa'yo. Kaya agahan mong kumilos dyan, bata ka, bilisan mo. Si Lolo naman talaga oh. Bakit ako pa po yung inutusan nyo? Bakit hindi na lang po kayo yung magdala niya sa kanila? Abay, hindi nga pwede at marami rin akong gagawin ngayon. Maglalaba pa ako ng mga damit natin sa ilog. Tapos maya-maya lang dadagsa ng mga pasyente ko rito. Sige na, kumilos ka na dyan. Talagang malilintik ka sa aking bata ka. Opo, Lo. Susunod na nga po eh. Wala rin akong nagawa kung hindi ang tumalima sa kanya. Bahagyang may katigasan man ang ulo ko noon, ay may pagkamasunurin pa rin naman ako. Siya nga pala, Kabanong, ito nga po palang si Lolo Piping ko ay isang batikang albularyo at manggagamot sa aming lugar. Siya ang takbuhan ng lahat ng mga taong nagkakasakit, nilulukuban ng masamang elemento, biktima ng kulam, nayanggaw, at kung ano-ano pang uri ng karamdaman. Masasabing hindi pangkaraniwan ng pagkabihasa at ang kaalaman ng aking lolo sa larangang ito. Sapagkat ni minsan ay walang sakit ang hindi niya nabigyan ng lunas. Dahilan upang maging tanyag ang kanyang pangalan. Hindi lamang sa aming baryo, kung hindi pati na rin sa ibang mga kalapit baryo. Ay pare, bakit naman balot na balot ka dyan ng jacket? Nakita mong tirik na tirik ang araw. Wala lang to, Manong. Nakakaya kasi may kati-kati lang ako sa katawan tapos ilang linggo na rin itong hindi gumagaling. Ganun ba pare? Bakit hindi mo subukan lumapit doon sa magaling na albularyo? Doon kay Tandang Piping. Sa katunayan nga niyan, hindi lang ikaw nagsabi niya sa akin. Sinabi na rin niya sa akin ni Paring Doming ko. Kaso, nakapagpatingin na rin ako sa doktor sa bayan eh. Ang sabi ng doktor, allergy lang raw ito. Ang dami pang gamot na ibinigay sa akin. Kaso, parang hindi rin tumatalab eh. Sobrang kati nga eh. Lalo na sa gabi. Nako, kaya hindi rin ako makatulog. Ay nako pre, subukan mo lang. Wala namang mawawala eh. Saka, wala namang bayad yun. Kahit magkano lang ibigay mong donation. Sobrang galing talaga nung kumpare kong yon. Tara, sakay ka na sa tricycle ko at sasamahan kita. Pagkatapos noon ay agad na bumiyahe ang dalawa. Paring Piping! Andiyan ka ba? May pasyente ka dito oh. Ikaw pala Paring Enteng. Ano bang sa atin? Eto, pakitingnan mo nga tong kasama ko. May kati-kati daw sa katawan eh. Magandang araw po, Manong. Magbabakasakali lang po sana ako dito sa inyo. Baka po pwedeng magpatingin sa inyo. Sige. Tuloy lang kayo sa loob. Mabilis na kumilos noon si Lolo para asikasuhin ng lalaki. Kasalukuyang nasa kalagitnaan pa lang siya sa kanyang panggagamot nang isa-isang nagdatingan ang iba pa niyang mga pasyente. Pinapila niya muna sila sa labas para magantay hanggang sa matapos siya sa kanyang ginagawa. Sa kanyang pag-usal ng dasal at pagpahid ng langis sa katawan ng lalaki
ay namamangha na lamang ito sa kanya. Hindi rin kasi ito makapaniwala sa bilis ng epekto ng pamamaraan ni Lolo. Sapagkat ang kaninang mamula-mula at kating-kating niyang balat ay unti-unti nang bumabalik sa pagiging normal. Hanggang sa hindi niya namamalayan na nagsimula na rin magtayuan ang kanyang mga balahibo sa kanyang katawan. Sa pagpatay ni Lolo sa kandila ay doon pa lamang siya muling nagwika sa lalaki. Ayos na, Loy. Gagaling ka na. Bagyang natigilan ng lalaki. Mababaanag sa kanyang muka ang matinding pagkabigla. Waring hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin narirehistro sa kanyang utak ang mga kaganapan. Ano pong nangyari, Manong? Paano niyo po nagawa yun? Paano niyo po ako napagaling ng ganong kadali? Sunod-sunod at nagtatakang tanong pa nito kay Lolo. Wala lang, Noy. Kinausap ko lang yung gumagambala sa'yo. Buti't madali naman siyang kausap. Gumagambala po? May nasagi po ba ako? Oo, Noy. Ayan no, tingnan mo sa kandila. Di ba, ilog yung umaagos na yan. Tapos, ikaw itong lalaking nakatayo. Pinagbababato mo pa yung tubig. Ayan tuloy, natamaan mo yung bantay ng ilog. Hala, naalala ko nga po yun. Tama nga. Pumunta nga kami ng mga pinsan ko dun sa ilog. Tapos, pinagbabato ko yung mga talangka sa tubig. Pero, sobrang tagal na nun ah. Tsaka paano niyo po nalaman yun? Napatango na lamang si Lolo at hindi na muna nagsalita. Samantalang ang kaninang pananaw ng lalaki ay bigla na lamang nabago matapos ang sandaling gamutan. Dahil kanina lamang ay mas naniniwala pa siya sa doktor kumpara sa mga albularyo. Naparoon lamang siya para sana magbakasakali. Ang isa pa ay niwala man lang siyang sinabi kay Lolo tungkol sa bagay na yon. Pero labis na lamang siyang nagulantang nang si Lolo pa mismo ang nagpaalala ng mga bagay na ginawa niya noon sa ilog. Malinaw sa kanyang balintataw ang mga pangyayaring yon. Sige na, Noy. Basta magagis ka lang ng bigas malapit sa tabing ilog bago magtakip silim, ha? Ay, sige po, Manong. Maraming salamat po. Ito nga po pala. Tanggapin niyo po itong kaunting halaga. Noy, ang laki naman yata nito. Tama na siguro tong 20. Sabay balik ni Lolo sa 50 pesos sa kanya. Bagay na hindi naman na tinanggap ng lalaki. Kaya naman laking pasasalamat na lamang ni Lolo sa kanya. Hanggat maaari sana ay ayaw ring tumanggap ng malaking halaga ni Lolo. Pero ang mga tao na ang kusang nagpipilit noon sa kanya. Pagkalabas ng lalaki ay mabilis na pumasok ang sumunod na pasyente ni Lolo. Katulad sa una ay walang kahirap-hirap na tinanguan ni Lolo ang kanyang suliraning pangkalusugan. Lumipas pa ang maghapong panggagamot ni Lolo. Sa wakas ay naubos na rin ang mga taong nakapila sa labas ng aming bahay. Oras na rin ang aking uwian mula sa paaralan. Sa aking paglalakad ay nakasalubong ko pa ang ilang tao na nagmula pa sa aming bahay. Apo, bakit ngayon ka lang dumating? Sobrang dami ko pa naman pasyente kanina. Siguro naglakwatsa ka na naman, ano? Hindi po, Lo. May inutos lang po sa amin si Ma'am Dolores sa school kanina. Dapat nga mamaya pa po ako makakauwi. Tumakas lang po ako. Sige na. Magsahin ka na muna. Bibili lang ako ng tinapa sa talipapa. Sige po, Lo. Ako na pong bahala dito. Pagkatapos kong magbihis ay kaagad na akong nagparingas para magsaing. Bali nasa labas pa po pala ng bahay ang dapog namin dati. Samantalang yung gamit po namin panggatong ay yung mga tuyong kahoy sa paligid. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na rin si Lolo. Inutusan niya akong isalang sa apoy ang nabili niyang tinapa. Matapos maluto ay nagpunta ako sa aming bakuran para kumuha ng sariwang kamatis para gawing sausawan. Habang nasa kasarapan kami ng paghahaponan noon, ay bigla na lamang may tumawag kay Lolo. Napadungaw pa ako noon sa bintana para tingnan kung sino ang nasa labas. Mula doon
ay nakita ko ang isang matandang babae na bitbit ang kanyang 7 taong gulang na apong lalaki. Nagbukas ng pinto si Lolo at tumahangos na nagwika ang nasabing ali. Piping, tulungan mo ang apo ko. Iligtas mo siya. Nang makitang lupaypay na katawan ng bata, ay agarang kumilos si Lolo. Madali niya akong inutusan para magpainit ng tubig. Doon ay sinubukan mo ng lapatan ng paunang lunas ni Lolo ang bata. Mabuti na lamang ay bahagyang kumalma ang lagay nito. Dahilan para makampante na ang nasabing ali. Nang may masmasan, ay saka siya nagsimulang isalaysay ang nangyari sa bata. Kanina lang maayos pa siya. Nito lang bago magtakip silim, bigla na lang siyang namutla ng ganyan. Akala ko pa nga nabilaukan lang siya dahil naghahaponan din kami. Tapos bigla na lang siyang nagsuka. Hanggang sa bigla na lang siyang nawalan ng malay. Pero buti na lang at naisugod ko siya dito kaagad sa iyo. Ganun ba, Maring? Pero mukha wala naman akong nararamdamang gumagambala sa apo mo Baka kailangan lang niya ng pahinga. Kita mo, wala naman akong inuusal na dasal sa kanya. Pero kumalma na siya. Sa pagod lang ito malamang. Ano kayang nangyari dito sa apo ko, Piping? Hindi ko rin alam, Maring. Ganito na lang. Obserbahan muna natin siya. Pero susubukan ko na rin siyang gamutin. Toto! Nasaan na ba yung pinainit kong tubig? Sigaw pa ni Lolo sa akin noon. Ito na po, Lo. Kakukulo lang po Sige, kumuha ka muna ng baso at kutsara sa batalan. Muli pang utos ni Lolo na aking tinalima. Pagkabot ko noon, ay kaagad ibinabad ni Lolo ang isang halamang gamot sa mainit na tubig. Pagkaahon noon, ay sa kanya niligis ito gamit ng kutsara at inipon ang katas nito sa isang baso. Yun ang ipinainom niya sa batang nangihina. Habang patuloy sa pagtatawa si Lolo, ay tahimik lamang ako na nakatanaw habang nakaupo sa silya. Kitang-kita ko ang tuloy-tuloy na paggalaw ni Lolo. Bagay na nagpapamangha sa akin. Hanggang sa matapos na ang pag-usal ng dasal ni Lolo, udyat na ihahayag na niya ang kanyang nakita sa kanyang ginawang pagtatawas. Wala talaga, Maring. Wala talaga akong nakikitang namamarusa sa apo mo. Wala rin namang nanggagambala sa kanya. Mukhang napagod lang talaga ito. O baka naman doktor talaga ang kailangan na ng apo mo. Diyos ko po, kawawa naman itong apo ko. Paano kaya siya? Ano ba bang ginagawa nitong apo mo kanina? Nasa labasan ba ito? Galing lang naman sa eskwelahan niya kanina. Tapos normal naman siya pagdating niya. Yun nga ang sabi ko sa iyo kanina. Noong habang kumakain kami, bigla na lang siyang nagkaganyan. Pasensya na, Maring Mukhang hindi ko yata kayo matutulungan. Ang mabuti pa talaga pagpahingahin mo na lang maigi itong apo mo. Tapos bantayan mong maigi. Kapag hindi pa rin bumuti, susubukan ko pa rin siyang gamutin. Dahil sa insidenteng yon, ay nakita ko ang matinding kabiguan sa mukha ng matandang ali. Gayun rin si Lolo na nakikita ko ring nababahala. Yun pa lamang kasi ang unang beses na nangyari ang bagay na yon. Ang hindi magawang tugunan ni Lolo ang isang nangangailangan ng kanyang tulong. Gustuin ko man sanang tumulong, subalit anong alam ng isang batang kagaya ko? Wala pa rin naman akong alam noon sa paraan ng panggagamot ni Lolo. Wala na ring nagawa pa ang ali. Kaya naman binitbit na lamang niya ang kanyang apo na noon ay mahimbing na natutulog. Sa kanilang paglisan ay nababanaag ko pa rin sa mukha ni Lolo ang kanyang pag-aalala. Napabuntong hininga na lamang ito nang muli siyang bumalik sa harap ng lamesa. Bakit po, Lo? Ano po bang nangyari sa bata? Hindi niyo po ba siya kayang pagalingin? Sunod-sunod na tanong ko pa sa kanya. Hindi ko rin alam, Apo. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang nangyari.
Una pa lang wala talaga akong maramdaman. Wala akong makitang kung anong masamang elemento ang may gawa nun sa kanya. Hindi ko rin alam kung bakit parang masama ang kutob ko. Ayos lang po yun, Lo. Huwag nyo na lang po yun masyadong isipin. Gagaling rin po yung bata. Tsaka, wala ka naman pong kasalanan sa nangyari. Ikaw pa nga po yung gustong tumulong sa kanila. Sige na, Apo. Kumain na lang tayo. Napangiti na lamang si Lolo sabay hima sa aking buhok. Habang kumakain kami, ay tanaw ko pa rin malalim ang kanyang iniisip. Malamang bunsod yon sa huli niyang naging pasyente. Pagsapit ng kinabukasan, ay papasok na sana ako noon sa eskwela. Subalit habang nasa daan, ay bigla kong naisip ang nakaraang gabing kaganapan. Kumusta na kaya yung bata? Mabuti na kaya yung lagay niya? Siguro, dadaanan ko na lang yun sa bahay nila. Sambit ko pa noon sa aking isipan. Kaya tinungo ko na lang ang tapat ng kanilang bahay. Nakampante na lang ako nang makita ko na ang batang lupaypay kagabi ay mukhang maayos na ang kalagayan. Katulad ko ay nakasuot na rin siya ng kanyang uniforme at papasok na rin siya sa paaralan. Naisip ko tuloy na maaring tama nga ang sinabi ni Lolo na baka nasobrahan lang talaga sa pagod ang bata. Pero buti na lang talaga, mukhang magaling na rin siya. Dahil doon, medyo nabawasan na rin ang ilang isiping bumabagabag sa aking isipan. Kaya doon ay masaya na akong naglakad patungo sa paaralan. Buong akala ko'y magiging maayos na ang lahat. Subalit, nagkamali pala ako sa aking akala. Sapagkat ang kaganapan noong nagdaang gabi ay ang siyang magbabago pala sa takbo ng aming buhay. Sapagkat sa hindi ko malamang dahilan ay kung bakit bigla na lamang nagalit sa amin ang aming guro sa unang klase na si Madam Rosario. Kumusta ang tulog natin, Toto? Masungit na tanong nito sa akin. Ako po ba yun, ma'am? Bakit? Sino pa bang Toto dito sa silid na ito? Saan ba ako nakatingin? Di ba sa'yo? Dahil sa galit na tinig ng aking guro, labis ang aking naging pagkabigla. Wala akong kamalay-malay sa bagay na kanyang ipinagpupuyo sa galit. Sa halip ay pilit ko munang kinalma ang sarili ko bago ko tumugon sa kanya. Maayos naman po, ma'am. May nagawa po ba akong mali? May naong kong tugon sa kanya na sinubukan ko pang umiti. Bagay na mas lalo niya pang ikinagalit sa akin. Ba't pangiti-ngiti ka pang hudas ka? May pagkaburumbado ka pala talagang bata ka. Manang-mana ka pala sa lolo mo. Parehas kayong masama ang ugali. Palibasa peking albularyo yung lolo mo. Bakit po? Ano po bang ginawa ko sa inyo? Ano po bang kasalanan sa inyo ni Lolo? Takot at halos maiyak na ako noong mga oras na yun habang nagtatanong sa aking guro. Hindi ba pinagtabo yan ng lolo mo yung nagpagamot kagabi? Ano naman kung pagod na siya? Ano naman kung kumakain kayo? Masasabi niyo ba kung kailan makakasakit ang mga tao? Na dapat sa araw lang sila magkakasakit? Na dapat sa araw lang sila pumunta sa inyo? Pero, ma'am... Hindi pa man ako nakakapagsalita ay pinutulan ni Ma'am Rosario ang aking sasabihin. Sa halip na hayaan niya muna ako magpaliwanag, ay patuloy lamang siya sa kanyang pagtatalak. Huwag mo nga ako mapero-pero. Magdadaylang ka pa? Tapos palalabasin mo akong sinungaling? Dahil sa mas matindi pang salitang binitiwan ng aming guro, ay nangangatal na ako noon sa matinding takot at pagkakapahiya. Hindi ko na alam ang gagawin ko ng mga oras na yung kabanong. Yun bang parang gusto ko na lang nalamunin ako ng buo ng lupa. Ni hindi ko man lang magawang sabihin ang tunay na mga kaganapan dahil magiging taliwas yun sa mga salita ng aming guro. Bagay na nagbigay sa akin ng isipin na tsak na mas lalo pa siyang manggagalaiti sa matinding galit sa akin. Samantalang
Nagpatuloy pa rin si Ma'am Rosario sa kanyang paglilibak sa buong pagkatao namin ni Lolo. Iniyuko ko na lamang ang aking ulo sa aking silya habang patuloy ako sa aking pagtangis. Lumipas pa ang ilang sandali ay natapos na rin sa wakas sa pagtuturo ang ginang. Pero bago pa man siya lumabas ay muli pa siyang nagpakawala ng maanghang na salita sa harapan ng aking muka. Pinahid ko na lamang ang aking muka mula sa kanyang laway na tumalamsik pa sa akin. Pagpasok ng ikalawang guro ay tahimik ko munang sinuri kung galit rin ba ito. Ngunit matapos kong mapagtantong mukhang wala naman siyang alam sa galit ni Ma'am Rosario, ay doon pa lamang ako medyo nakampante. Hanggang sa isang beses pang nagpalit ng aming guro sa klase, pero mukhang liban kay Ma'am Rosario ay normal naman lahat. Pagsapit ng aming break time ay agad akong nagtungo sa labas ng CR. Naisip kong magkubli na lamang doon upang iwasan ang aking mga kaklase. Batid ko kasing ang ilan sa kanila ay naniniwala rin sa mga sinasabi ni Ma'am Rosario. Pero bago pa man ako tuluyang makapasok sa pinto nito, ay narinig kong may tumawag sa aking pangalan. Uy! Toto! Ang kapal naman ng mukha niyo maglolo. Kunwaring nanggagamot yung lolo mo. Pero mukhang pera lang naman pala. Sobrang sumapa ng ugali. Ay nako, mga mangloloko, mga peke! Hindi mukhang pera ang lolo ko. At lalong hindi masama ang ugali ni lolo. Abat sumasagot ka ba ha? Dapat lang naturuan ka namin ng leksyon. Ano mga tol? Hawakan niyo't bugbugin na natin. Binalak ko pa sanang tumakbo noon palayo sa kanila. Pero dahil sa marami sila, ay madali rin akong nasukol sa isang sulok. Magkakasunod na suntok at tadyak ang kanilang pinakawalan sa kung saan saang banda. Bagay na siyang sinasalo naman ng aking katawan. Talagang sobrang sakit ng buong katawan ko ng mga oras na yon. Wala akong magawa kung hindi ang inday na lamang ang kanilang ginagawang pag-atake sa akin. Hanggang sa nagkapunit-punit na rin ang aking suot na uniforme. Samantalang isang napakalakas na suntok ng kamao ni Benjo ang tuluyang nagpawala ng aking ulirat. Nagising na lamang ako na nakahiga ako sa isang mahabang upuan. Naroon nakapalibot sa akin ang ilan pa naming guro, habang patuloy lamang sila sa pag-uusisa. Ayos ka lang ba, Toto? Opo, Sir Marco. Tugon ko pa na halatang may iniinda pa ring masakit sa katawan. Sa tindi ng aking natamong bugbog kina Benjo at ilan pa naming mga kaklase, ay halos hindi ko na magawang imulat ang aking kaliwang mata. Tattad rin ng galos, sugat at pasa ang aking buong katawan. Samantalang ang suot kong uniforme naman ay halos magkandagula-gulanit sa matinding pagkasira. Pinainom muna ako ng tubig ng isa sa aming guro na si Sir Marco at saka muli siyang nagtanong sa akin. Ano, Toto? Ayos ka na ba? Opo, sir. Ayos na po ako. Ano ba nangyari? Sino bang may gawa niya sa iyo? Hindi muna ako sumagot. Salip ay bagya muna akong nag-isip. Patid kong kung sasabihin kong sina Benjo ang dahilan nun, ay tsak na babalikan muli nila ako. Malamang na mas matinding parusa pa ang aabutin ko sa kanila pag nagkataon. Bunsod noon ay minabuti ko na lang na sarilihin ang lahat. Hiniling ko na lang sa aking isipan na sana'y pagkatapos ng insidenteng yon ay lubayanan nila ako ng tuluyan. Nang biglang magsalita ang isa pa naming guro. Ay sus! Dapat lang yan sa'yo, Toto. Karma lang yan dahil sa ginawa ng lolo nyo kagabi. Biruin nyo ba namang pinagtabuyan daw nila yung matandang may dalang bata na nag-aagaw buhay? Ay talaga, ma'am. Nako, grabe naman pala yung maglolo na yan. Ang sasama pala ng ugali. Di ba yun yung matandang albularyo? Yung nakatira sa tabing ilog? Oo, sir, yun nga. Kunwari albularyo pa raw kuno. Peki-peki naman pala. Mga manluloko. Kunwari nanggagamot pero nanggagansyo lang pala. Nagpatuloy pa sa pagbubulungan ng ilang kong guro na naroon. Kung ano-ano pang masasakit na salita ang kanilang pinagsasabi nila sa amin ni Lolo.
dahilan para muli na naman akong mapahagulgol ng iyak. Alam ko rin na kahit ano pa ang sabihin kong paliwanag ay hindi rin sila maniniwala. Samantalang may ilang guro pa rin naman ang nanatiling tahimik lamang. Mas pinili nila ang hindi na lamang magbigay ng komento base sa nasabing pagbibintang. Sa mga oras na yon ay hindi ko na hinintay pa ang susunod naming klase. Dagli akong kumaripas para tumakas sa paaralang yon. Pagkarating ko sa aming baryo ay natanaw ko kaagad ang matalim na pagtingin na ipinupukol ng mga kabaryo namin sa akin. Hindi ko na sila kailangan pang marinig sapagkat sapat na ang kanilang mga pagkilos upang aking mabatid ang kanilang mga saloobin. Saloobing walang matibay na batayan maliban sa maling balita. Nasa labas pa lamang ako ng bakuran ay tanaw kong onti lamang ang pila sa labas ng aming bahay. Samantalang magtatanghali pa lamang ng mga oras na yon, bagay na hindi pa nangyari noon. Apo, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Natatarantang wika sa akin ni Lolo. Pinilit munang kumalma ni Lolo saka iniwan ng kanyang pasyente upang asikasuhin ako. Mabilis siyang kumuha ng mga halamang gamot sa loob ng aming bakuran. Pagkabalik niya ay agad niya akong nilapatan ng samut-saring halamang gamot para sa sugat at galo sa aking katawan. Habang ginagawa ni Lolo yon, ay ramdam ko ang kanyang pangangatal. Labis-labis ang kanyang pagkabahala mula sa aking kalunos-lunos na sinapit. Ganun pa man ay alam kong pilit lamang na nilalakasan ni Lolo ang kanyang loob para gamutin ako. Sigurado rin ako na nakarating na rin sa kanya ang kumalat na maling balita. Hanggang sa hindi ko na napigilan pa ang aking sarili. Bigla na lamang akong napahagulgol at napayakap kay Lolo. Wala namang salitang namutawi sa kanyang bibig. Wari, pilit niyang pinipigilan ng magsalita upang hindi rin siya mapaluha. Walang humpay ang pag-agos ng mga luha mula sa aking mga mata. Sa ganoong sitwasyon, ay nakatingin lamang sa akin ang kasalukuyang pasyente ni Lolo. Samantalang nasa labas pa rin naghihintay ang iba pang natitirang pasyenteng naniniwala pa rin naman kay Lolo. Matapos kong maiyak ay bagyang nabawasan ang kirot na aking dinaramdam. Tumayo ko mula sa aking kinalalagyan at saka dumiretso na ako sa kwarto para magpahinga. Doon ay pinili ko na lamang na magmukmok habang nakatalokbong ng kumot. Hindi ko namamalayan na nilamon na pala ako ng antok. Nakahain na sa hapag nang gisingin ako ni Lolo. Apo, Toto, gumising ka na dyan. Kumain na muna tayo. Napangiti pa si Lolo habang inaanyayahan ako. Sige po, Lo. Susunod na po ako. Maghilamos lang po ako sandali. Malungkot na tugon ko sa kanya at nagsimula na ako magtungo sa kubeta. Habang nasa harapan kami ng mesa, ay parehas lamang kaming walang imik ni Lolo. Batid namin ang naging pagbabago sa pagtingin at pananaw ng mga tao sa amin matapos ang nasabing insidente nitong nagdaang gabi. Kahit anong pilit kong hanapan ng sagot ang mga kumalat na paratang ay hindi ko talaga magawa. Dahil hindi naman talaga nagalit si Lolo sa maglola na yon. Hindi rin naman niya pinalayas ang dalawa. Sa katunayan ay sinubukan niya pang gawin ng lahat para tulungan sila. Samantala ring maayos naman silang lumisan sa aming bahay. Subalit, bakit ganun pa ang naging kaganapan? Sobrang taliwas ito mula sa isang katotohanan. Kumusta ang pakiramdam mo, Apo? Ayos na po ako, Lo. Pero, Lo, bakit po ganun sila? Ano po bang ginawa natin sa kanila? Hindi naman po totoo lahat yun, di ba? Pasensya ka na, Apo. Pati ikaw ay nadamay na sa kaguluhang ito. Bakit po, Lo? Wala ka naman pong ginawang masama eh. Sila po itong masama at gumagawa po sila ng maling paratang. Kung natulungan ko lang sana ang bata, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Kaya patawarin mo ko, Apo. Lo, pwede po bang umalis na lang tayo sa lugar na ito? Magpakalayo-layo na lang po tayo. Total,
Mukhang mas marami po ang naniniwala sa mga kasinungalingan nila eh. Hindi pwede, Apo. Kapag ginawa natin yon, parang inamin na rin natin ang ibinibintang nila sa atin. Hindi tayo kailanman makakabalik pa dito. Hindi na lang po muna ako papasok bukas sa eskwela ko, Lo. Siguradong sasaktan na naman po nila ako. Mabuti pa nga, Apo. Pabayaan mo, pansamantala lamang ito. Gagawa ko ng paraan. Susubukan kong patunayan na mali ang kanilang mga paratang. Bakit po, Lo? May ideya ka po ba kung bakit po nila ginagawa ito? Baka naman po may nakagalit kayo, Lo. Wala naman po, di ba? Pagkawika ko ng mga katagang yon ay bigla na lamang natigilan si Lolo. Waring may importanteng bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Nagpakawala muna siya ng isang malalim na buntong hininga bago muli siyang nagwika. Hindi ko lang alam kung tama ang hinala ko. Pero saka ko na lang sasabihin sa iyo kapag sigurado na ako. Matapos namin magapunan ay naupo muna ako sa pinto ng aming bahay. Nakatanaw sa malayo habang panay ang pagtanaw mula sa kawalan. Hanggang sa bigla na lang napako ang aking paningin sa isang dako. Hindi ako masyadong sigurado, ngunit parang may naaaninag akong gumalaw sa parting may kalayuan, kung saan doon ay medyo mayabong ang mga talahib at medyo mapuno. Subalit nang pinilit ko pa yung siyasatin mula sa aking kinalalagyan, ay wala naman akong napansing kakaiba. Dahilan para mawala roon ang aking atensyon. Toto, Apo, pumasok ka na dito sa loob. Bakit po, Lo? Nakaupo lang naman po ako dito sa labas. Sige na, wag na matigas ang ulo. Isara mo na rin yung pinto at matulog na tayo. Nagtataka lang rin ako noon kay Lolo dahil maaga pa naman ang mga oras na yon. At isa pa, dati-rati ay wala naman siyang pakialam sa akin kahit magdamag akong tumambay sa labas ng aming bakuran. Pero sa pagkakataong yon ay parang may pinangingilagan si Lolo. Yun bang tipong nararamdaman niya ang presensya ng pilit kong inaaninag sa labas kanina? Pagsapit ng 11:11 ng gabi, habang malalim na ang aming pagtulog noon ni Lolo, ay may bigla na lang kaming narinig na tinig sa labas ng aming bahay. Boses yun ng isang lalaki na animoy natataranta at kailangan ng tulong. Dahilan para mapadungaw kami ni Lolo sa bintana ng maliit na kwarto. Mula sa labas ay nakita namin ang isang aligagang si Kuya Nestor na dali-dali namang tinatawag ang atensyon ni Lolo matapos siyang mapansin na nakadungaw kami sa bintana. Halos magkandara pa si Lolo para salubungin ang nasabing lalaki. Oh, Nestor, bakit? Ano bang problema? Bakit ka natataranta? Mang Piping, tulungan niyo po ang asawa ko. Namimilipit po siya sa sobrang sakit. Hindi ko na po alam ang gagawin eh. Tara na po, Mang Piping. Lintik na. Bakit mo naman iniwang mag-isang asawa mo sa bahay niya? Halika na, dali. Natatarantaring wika ni Lolo Piping at dali-daling sumunod sa lalaki. Dahil sa takot ko namang maiwang mag-isa sa bahay, ay nagpasya na rin akong sumunod sa kanila. Pero bago pa man ako lumabas ng bahay, ay naalala ko pa ang palaging ginagamit ni Lolo sa kanyang panggagamot, ang bote ng langis na nasa altar. Kaya naman kagad kong dinampot ang bagay na yon at nagsimula na akong humabol sa kanila. Buti na lang din ay naalala ko ang bagay na yon. Dahil pagkarating namin sa labas ng bahay na mag-asawang sina Kuya Nestor at Ate Ekang, ay agad akong inutusan ni Lolo para kunin sa bahay ang kanyang langis. Kaya iniabot ko na ito kay Lolo na kanya namang ipinagpasalamat. Pagpasok namin sa loob ng bahay nila, ay nadatnan namin ang tila namimilipit sa sakit na si Ate Ekang. Panay-panay lamang ang pag-ikas at pagsapo nito sa kanyang tiyan. Waring hindi na nito malaman kung anong gagawin dahil sa matinding sakit na dinaramdam. Base sa mga nadatnan naming eksena, ay wala nang sinayang na mga oras pa si Lolo. Dagli siyang nagpakuha ng ilang bagay na kakailanganin niya sa kanyang panggagamot. Buti na lamang at pangkaraniwang mga halimaw at kandila lamang ang kailangan niya.
Kaya ganun kadali na rin siyang nakapanimula sa kanyang gagawin. Matapos ang paglalaan ng ilang inusal na dasal, pagpapahid ng langis at halamang gamot, ay nagawa rin niyang mapakalma ang ginang. Doon naman ay nagsimula na siya sa kanyang pagtatawas. Ayon kay Lolo na isa raw mataas na antas ng aswang ang namiminsala sa ginang. Hindi lang daw ito basta supog na aswang, kung hindi isang inkantador na aswang. Aminado rin si Lolo na mahihirapan siyang makipagtunggali sa nasabing nilalang. Bagay na kung sakaling magkamali man siya ng isang beses, ay siguradong isa sa kanilang dalawa ng ginang ang maaring agad na mamatay. Maaga pa lang ay agad nang nabatid ni Lolo na hindi ang babaeng buntis ang pake ng nilalang na ito, kung hindi siya mismo. May malalim itong dahilan para gawin ang bagay na yon. Yun ay ang wasakin ang buong pagkatao ni Lolo. Walang kaalam-alam si Lolo na isa lamang itong patibong ng nasabing nilalang. Sa halip ay nagpatuloy lamang ito sa kanyang ginagawa. Napapikit na lamang ang kanyang mga mata habang mataimtim na umusal ng dasal, hanggang sa umihip ang malakas na hangin. Rason upang mamatay ang apoy sa mga kandila at lampara sa loob ng bahay. Walang humpay ang pagpagaspas ng mga kurtina at anumang telang maaring daluyan ng malakas na hangin sa loob ng nasabing bahay. Tanging ang sinag lamang ng buwan ang tumatanglaw sa amin mula sa kadiliman. Nababanaag ko pa ang pinagsamang matinding galit at pagdurusa sa mukha ng buntis na ginang. Ang kanyang mga mata ay mas lalo pang naging matalas at naging purong itim ang kanyang balintataw. Waring pilit itong kumakawala sa espiritual na gapos na ipinataw sa kanya ni Lolo sa kanyang buong katawan. Gusto ko na talagang tumakbo ng mga oras na yon, subalit nilulukob na talaga ako noon ng matinding takot. Samantalang nakita ko pa si Kuya Nestor na nagdarasal na lamang habang nakapikit sa isang sulok. Nakita ko naman ang matinding determinasyon at pagpupursige sa mga mukha ni Lolo. Waring kahit anong mangyari ay hindi siya magpapadaig sa halimaw na nasa kanyang harapan. Pilit niya itong nilalabanan sa pamamagitan ng pakikipagpalitan ng matataas na antas ng orasyon. Hanggang sa bigla na lamang kumalma ang buong kapaligiran. Mukhang ito na ang hudyat na nagtagumpay si Lolo sa kanyang ginagawa. Ekang, ayos ka lang ba? Mang Piping, bakit hindi po sumasagot si Ekang? Ano po nangyari sa kanya? Kumusta na po yung anak namin? Sa ngayon ay maayos na siya. Pero hindi pa dito natatapos ang lahat dahil nakatakas ang namiminsala sa kanya. Siguradong babalik siya anumang oras. Kung magkataon hindi ko alam kung kakayanin pa ng katawan ng asawa mo. Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Piping? Hindi pa po tuluyang magaling ang asawa ko. Paano na po ang anak namin? Ano po ang kailangan natin gawin? Iligtas niyo po ang mag-ina ko. Sunod-sunod at natatarantang tugon pa ng Ginoo kay Lolo. Muli kong nakita ang matinding pagkabigo at kalungkutan sa mukha ni Lolo. Batid kong ginawa niya na talaga ang lahat ng kanyang makakaya. Subalit nagawa pa rin siyang takasan ng nasabing nilalang. Kaya siguradong anumang oras ay muling babalik ang tagapaminsala sa katawan ng ginang. Na kung magkagayon man ay siguradong magtutos muli si Lolo at ang nasabing aswang. Bagay na siguradong makakasama sa katawan ng babae at ng sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Dahil ang mismong katawan ng ginang ang magsisilbing lugar ng tunggalian ng dalawang nilalang na magsasagupaan. Bago pa man kami umalis, ay nagsagawa muna ng ritual si Lolo para hindi muling makapasok ang dagapaminsala ng ginang. Bagay na pansamantala lamang. Mas mainam na yon kesa walang gagawing paraan si Lolo. Matapos yun ay muli nang nagbiling si Lolo sa lalaki. Nabantayan daw nitong maigi ang kanyang asawa. Tawagin lang daw kaagad si Lolo kapag may problema. Sa buong gabi daw ay hindi muna sila magagambala ng aswang na yon dahil sa ginawa ni Lolo.
Bukas na bukas daw ay susubukan niyang tingnan muli ang ginang. Habang naglalakad ay napatanong pa ako kay Lolo. Lo, malakas po ba yung kalaban nyo kanina? Oo, Apo. Hindi siya pangkaraniwan. Matataas ang antas ng dasal na ginamit niya kanina. Sinubukan ko rin siyang hulihin, pero nagagawa niyang basagin ang mga inuusal ko laban sa kanya. Nagpatuloy pa sa pagkukwento sa akin si Lolo habang kami ay naglalakad. Hanggang sa pagdating namin sa bahay ay mas marami pa akong natuklasan. Ang kaninang kalaban niya ay isa palang pinuno ng angkan ng mga aswang. Pilit daw itong naghihiganti matapos siyang mapatay sa harapang labanan ang isang kauri nito ilang araw pa lang ang nakakaraan. Sinubukan daw nitong salakayin ng aming bahay dahil sa nagiging tangka na raw si Lolo sa kanilang pag-iral sa aming lugar. Ngunit hindi nito alam na matagal nang handa si Lolo sa mga ganong magiging kaganapan. Kaya katulad ng inaasahan ay madali lamang itong nasawata ni Lolo mula sa kanyang pakay. Dahilan upang masukat nila ang antas ng kakayahan ni Lolo sa larangan ng pakikipaglaban sa mga kauri nila. Kaya sa ngayon daw ay sumusubok sila ng mas ligtas na pamamaraan upang pabagsakin si Lolo. Yun ay ang paggamit ng mga normal na tao. Yun daw ang kanyang magiging kahinaan. Unti-unti nilang sisirain ang tiwala ng mga tao na nakapalibot sa amin hanggang sa tuluyan nila kaming mapaalis. Kung magkaroon man ay mas magiging malaya sila sa kanilang gagawin. Mga pagsalakay sa aming lugar. Naisip ko rin tuloy na baka konektado rin sa mga aswang ang guru ko noon na si Ma'am Rosario. Dahil isa rin siya sa nagpapakalat ng kwento tungkol sa amin ni Lolo. Sa kabila ng lahat ay nangako rin si Lolo na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para mapigilan sila. Toto, patayin mo na yung ilaw at matulog na ulit tayo. Lo, ano pong gagawin natin pag may aswang? Nag-aalalang tanong ko pa noon kay Lolo. Aswang? Hindi naman basta makakapasok ang aswang dito sa loob ng bahay, Apo. Protektado tayo ng mga pangontra at dasal kontra sa mga ganyang nilalang. Kaya, huwag ka na mag-alala, Apo. Sige na, matulog ka na. Dahil sa mga sinabing yun ni Lolo, ay medyo nakampante na ako ng bahagya. Kaya ilang sandali pa, ay muli na akong nakabalik sa kaninang naudlot na pagtulog. Wala kaming kaalam-alam ni Lolo noon na doon na pala magsisimula ang ginawang plano ng aswang na yon. Gamit pa rin ang kanyang kakayahan sa iba't ibang dasal, ay maaaring nagawa nitong gamutin ang pamako ni Kuya Nestor. Kaya malamang na malaya itong nakakapasok sa loob ng bahay ng kaninang buntis na ginang. Doon ay tiyakong ibang pamamaraan na ang ginamit nito para sa tuluyang pagkitil sa ginang. Isang mataas na antas ng laso ng kanilang ginamit para tuluyan na itong hindi magising. Sa kasarapan pa rin ng aming pagtulog ay napalitan ng ingay ang komosyon ng buong lugar. Sa aking unang sapantaha ay may mga taong nagkakagulo sa labas ng aming bakuran. Na sa paglipas pa ng ilang pangsaglit ay unti-unti nang naging mas malinaw ang mga tinig. Isang malakas at galit na pagsigaw ang pumaimbog sa buong kaibuturan ng gabi. Kasunod sa pag-alingaw-ngaw nito ay ang pagsisigaw ng mga taong tila galit na galit. Dahil doon ay halos mapabalikwas pa ng bangon si Lolo. Natataranta, ngunit pakubli-kubli lamang. Sinilip ang siwang ng dinding. Ito ang pagkakataong nagbigay linaw sa amin mula sa mga kaganapan sa labas. Apo, tumakas ka na, dali! Dalhin mo ang punyal at ang kwintas na ito! Bilis! Kunin mo rin ang libretong itim sa altar! Namumulagat pang wika sa akin ni Lolo. Bakit po, Lo? Ano po bang nangyari? Ano pong pakay nila sa atin? Mangyak-ngyak at makatalkong tanong sa kanya. Pero hindi na tumugon pa si Lolo. Sa halip ay itinulak niya ako ng malakas. Dahilan upang muntikan pa akong mapasubsob sa sahig ng bahay.
Hindi ko alam pero parang kusa na lang na gumalaw ang aking mga paa. Wala na akong ibang maisip kung hindi ang kumaripas na lamang mula sa kung saang direksyon. Sa isang mabilisang pagsulyap sa aking likuran, ay kitang-kita ko kung paano maglagablab sa malakas na apoy ang aming bahay. Sinunog ng taong bayan ang aming bahay kung saan naroroon pa si Lolo. Napatagisbagang na lamang ako habang nagsisimulang maglanda sa mga luha sa aking mga mata. Parang tumigil ang oras ng mga sandaling yon. Gustuin ko mang bumalik para iligtas siya, ay batid kong wala rin akong magagawa. Wala rin naman akong pagpipilian ng mga oras na yon. Kung hindi ang tumakas, ay tanggapin na lamang ang aming kapalaran. Ang walang labang pagkamatay ni Lolo mula sa kamay ng mga taong minsan rin niyang tinulungan. Sa isang iglap ay ganoon kadali na lamang nilang kinalimutan. Sa aking patuloy na pagtakbo ay ang patuloy pang pag-agos ng aking mga luha. Hindi ko matanggap ang lahat hanggang sa hindi ko namamalayan kung saan na nga ba ako napadpad. Basta ang masisiguro ko lang ay sobrang malayo na ako sa aming baryo. Habang patuloy pa rin sa aking pagtangis ay siyang pagsiyasat ko naman sa buong paligid. Natanto kong nasa gitna na pala ako ng isang masukal na kagubatan. Matataas at mayayubong ang mga punong kahoy na sinamahan pa ng masukal na talahiban at halaman. Dahil doon ay natigilan ako ng bahagya. Ang kaninang kalungkutang aking nadarama ay biglang nahaluan pa ng matinding takot. Pilit kong sinusuri ang bawat sulok ng aking pinagtatayuan. Dahil na rin sa isiping baka may kung anong nilalang ang biglang sumulpot at bigla na lang akong daluhungin. Mabuti na lang, makalipas ang ilang pang saglit ay wala naman akong napansing kakaiba. Maya-maya lamang ay nagsimula na ring sumilay ang pagbubukang liwayway. Kaya kahit papaano ay nabawasan na rin ang aking takot. Nakatulala lamang ako habang nakasandal sa isang malaking punong kahoy. Siguro ay umabot na ako sa puntong gustong gusto ko pang umiyak. Subalit natuyo na ang mga luha sa loob ng aking mga mata. Bunsod na rin siguro na matinding kapaguran at pag-iyak ay bigla na lang akong nakatulog sa gitna ng masukal na kakahuyan. Pahapon na rin ang muli akong nagising. Nakahiga lamang ako doon sa balumbon ng mga talahib. Ni halos ayaw kong gumalaw mula sa aking posisyon. Naisip kong kung higa na lang ako roon magdamag ay siguradong di magtatagal ay muli akong makakasama ni Lolo. Subalit hindi ko magawang tiisin ang aking kumakalam na sikmura. Dahil doon ay wala akong nagawa kung hindi ang bumangon. Sinubukan kong suriin ang kalagayan ng buong kapaligiran. Hanggang sa mula sa di kalayuan ay natanaw ko ang piling-piling na saging sa mga puno. Hitik na hitik ang mga bunga ng bawat puno ng saging. Tila alaga ito ng kung sino mang tao. Akmang pipitas na sana ako ng bunga nito nang biglang may isang tinig ang aking narinig. Mula sa isang banda ay nakita ko ang isang matandang lalaki. Mawalang galang na, iho. Pwede bang magtanong kung ano ang ginagawa mo dito sa sagingan ko? Sa inyo po pala ito, Manong. Pasensya na po Nagutom po kasi talaga ako Akala ko po wala po kasing may-ari nito. Ganun ba? O sige na, kumuha ka na. Hindi na kita pagbabayarin. Wow! Talaga po, Manong. Naku, maraming salamat po Habang nilalantakan ko ang matamis na saging ay hindi maiwasang magtanong ng matandang lalaki sa akin. Halatang labis rin kasi siyang nagtataka. Siya nga pala, iho. Bakit ganyan ba ang mukha mo? Bakit ang dami mong pasa at sugat sa katawan? Tumakas ka lang ba sa inyo o baka naman may ginawa kang kasalanan? Sunod-sunod na tanong pa ng mama sa akin. Bagay na natahimik na lamang ako. Muli ko kasing naalala ang sunod-sunod na pait at kamalasang dinanas ko
Nito lamang nagdaang araw. Nang matanto naman ng matanda ang aking naging reaksyon, ay tumigil na lang siya sa kanyang pag-uusisa. Sa halip ay inalok niya pa ako para kumuha pa ng saging. Sandali lang umalis ang mama. Sa kanyang pagbabalik ay may daladala na siyang isang basong tubig para sa akin. Oh, iho, uminom ka muna ng tubig. Baka mabilaukan ka dyan sa kinakain mo. Halatang gutom na gutom ka. Maraming salamat po, Manong. Sige po. Mauna na po ako sa inyo, ha? Teka, iho. Saan ka naman pupunta? Base sa lagay mo mukhang hindi ka makakabalik sa inyo Binugbog ka ba ng tatay mo, ano? Baka naman kasi puro ka lang kalokohan, ha? Muling pag-uusisa pa na matanda sa akin. Hindi po, Manong. Sa katunayan po, gawa po ng mga kaklase ko mga sugat at pasana ito sa katawan ko Pinagtulungan po nila ako ng walang dahilan. Abay, grabe naman pala sila, ano? Ano nga palang pangalan mo? Saka nasa ba yung mga magulang mo? Ang totoo po niyan, Manong, wala na po akong mga magulang Patagal na po silang patay. Sasabihin ko pa sana sa kanya ang tungkol kay Lolo, pero naisip kong wag na lang rin siguro. Dahil baka maikwento niya pa sa ibang tao ang tungkol doon. Bagay na kung magkataon ay baka mas mapahamak pa ako. Dahil naaawa naman sa akin ng mama, nag-alok siya ng pansamantalang matutuluyan para sa akin. Sa gitna raw ng sagingan niya ay may maliit na kubo raw sila. Pahingahan daw talaga yon. Pwede raw akong manatili doon ng kahit na ilang araw. Naisip kong mas magiging ligtas nga ako doon kung doon ako mananatili. Bahala na at kapag nakabuelo ay hahanap na lang siguro ko ng ibang matitirhan. Matapos siyang ituro sa akin ang tinutukoy niyang bahay ay ipinakilala niya ako sa kanyang asawa. Katulad niya ay mabait at mausisa rin ito. Marami pa kaming bagay na napagkwentuhan. Sobrang tagal na daw nilang naninirahan sa lugar na yon. 2 lang daw sila dahil hindi naman sila nabibiyayaan ng anak. Sila daw ay sila Aling Jose at Manong Kaloy. Ang sagingan daw ang kanilang hanap buhay. Sa tuwing anihan daw ay kumukuha sila ng mga taong gagawa nito para sa kanila. Kaya hindi naman daw ganon kahirap ang mga gawain nila. Marami rin daw silang alagang hayop na nagkalat sa palibot ng kanilang sagingan. Ipinaghanda rin nila ako ng panghapunan at pinahiram ng mga lumang damit. Sa pagsapit ng gabi ay umuwi ng 2 matandang mag-asawa sa kanilang bahay. Buti na lang din at sadyang mabait ang mag-asawa dahil bukod sa pagbibigay ng pagkain at matutulugan ay pinahiram rin nila ako noon ng isang digaserang lampara. Habang nakaupo sa maliit na papag, ay inilabas ko ang mga bagay na ibinigay sa akin ni Lolo bago pa man kami magkawalay. Alam kong yun ang mga mahalagang kagamitan niya sa kanyang pagiging albularyo. Nakita ko rin dating madalas niyang binabasa ang libretang yon kapag wala siyang ginagawa. Ngunit sa tuwing hahawakan ko ang mga bagay na yon, ay muling nanunumbalik sa akin ang mga alaala ni Lolo. Hanggang sa hindi ko rin namamalayan na nagsisimula na pala akong umiyak. Kaya mas minabuti ko na lang na itago na lang ang bagay na yon. Lumipas pa ang mga araw at medyo nakakaahon na rin ako sa matinding pagluluksa. Dahil sa mabait rin naman ang may-ari ng sagingan, ay pinili ko pang manatili muna roon. Pinilit pa nila akong kumbinsihin upang magbalik sa pag-aaral. Subalit mas pinili ko ang manatili na lamang sa poder nila. Para sa akin ay mas magiging ligtas ako kung mananatili lamang akong nakatago sa lugar na yon. Malayo sa mga tao na maaaring manakit muli sa akin. Tumutulong-tulong na lang ako sa kanila sa mga gawain sa lugar na yon. Kahit papaano ay nag-aabot rin sila ng kaunting halaga sa akin. Hindi ko na lang rin namamalayan ng oras at ilang taon na rin pala ang nakalipas. Bukas na rin ang aking 17 taong kaarawan. Oh, bukas na pala ang kaarawan mo, Toto, no? Kaya nga po, Manong
Mukhang mapapalaban pa tayo sa tagayan yan. Aba, syempre naman. Magkakatay pa tayo ng manok at itik para sa pulutan. Bibili rin tayo ng isda sa talipapa. Wow, talaga po Manong. Naku, maraming salamat po ah. Basta sabi mo, sagot mo yung alak natin ha. Ay, sige po Manong. Ako na po ang bahala ron bukas. Yan ka na naman Toto eh. Puro ka naman akong bahala. Eh yung nililigawan mo ron sa talipapa, kayo na ba? Hindi ko naman po nililigawan yun Manong eh. Suki lang po ako noon. Anong suki-suki? Baka suki ka mo sa pag-ibig. Kinabukasan nga ay maaga kaming nagtungo ni Manong sa talipapa para bumili ng isdang pang-ihaw. Hindi ko pa man sabihin ay alam na ni Manong kung saan ko gustong bumili. Kaya naman nang naroon na kami ay bigla siyang nagsalita. Toto, akala ko sabi mo iimbitahan mo siya sa birthday mo mamaya. Malakas na tinig pa ni Manong na tila pinaparinig sa magandang tindera ng isda na si Rosa. Hala, wala naman po akong sinabing ganun Manong eh. Si Manong talaga oh. Hey sus, sabi mo na kasi. Ikaw naman naiiyaya ka pa kasi. Gusto mo ba? Ako na lang ang magsabi. Ay ano ba kasi yun, Toto? Bakit ba hindi mo pa kasi sabihin dito sa pinsan kong si Rosa? Patorpe-torpe ka pa dyan kasi. Eh ikaw lang naman itong iniintay na magsalita nitong pinsang ko eh. Uy, naku Jenny ah. Huwag mo nga akong madamay-damay dyan. Huwag mo akong mabiro-biro dyan at pagod ako, no? Ay nako, galit-galitan ka pa dyan. Eh kanina pa lang ang saya-saya mo nung nakita mo itong si Toto. Kunwari ka pang ayaw mo. Eh halata namang kilig na kilig ka. Halatang nagpipigil lang na matawa si Rosa. Gayunpaman ay pinanindigan pa rin niya na seryoso ang kanyang muka. Dahil sa sobrang hiyang-hiya ko noon ay hindi ko na nagawa pang makapagsalita. Hindi ko rin alam kung bakit pagdating sa kanya ay nawawala ang aking pagiging matipuno at matikas. Bagay na pilit namang ginagawa ng paraan ni Manong. Siya na ang kumausap sa dalawang babae. Sa hindi ko mawaring dahilan ay nagawa silang mapapayag. Nang malaman ko yon, ay talagang labis akong natuwa. Wari bang sasabog na ang aking dibdib sa bilis ng pagkabog nito? Dahil doon ay halos hindi na mawaglit ang ngiti sa aking mga labi. Mula sa talipapa hanggang makauwi na kami, ay parang lutang pa rin ang aking isipan. Aba Josie, tingnan mo nga tong alaga natin dito. Parang nabaliw na yata. Kunwari pa kaninang ayaw magsalita. Pero nung pumayag yung dalaga ni ayaw nang tumigil sa kakangiti. Oo nga naman Kaloy ano. Tingnan mo, may pasayaw-sayaw pa. Hindi naman po Manong at Manang. Masaya lang po ako kasi birthday ko. Ang sabihin mo kamo, dahil kay Rosa. Si Manong talaga oh. Napakamot ulo na lamang ako sa kanilang dalawa habang patuloy ako sa aking pagiging abala. Lumipas pa ang ilang oras at nagsimula na ang magdapit hapon. Ilang sandali na rin at siguradong darating na ang aking pinakahihintay. Yun ay ang pagdating ni Rosa. Habang abala ako nagpaparingas ay bigla na lang akong natigilan. Naramdaman ko na lang ang pag-init ng suot kong kwintas. Hudyat na may hindi imbitadong bisita ang dumating sa araw ng aking kaarawan. Hindi ko alam pero parang pamilyar ang ganung pakiramdam. Ang paglukob na matinding takot sa aking katawan. Sa unti-unting pagpatak ng bawat segundo ay ang paglakas pa ng kabog sa aking dibdib. Mula sa labas ng bakuran ay nakita ko ang dalawang matandang tila mag-asawa. Nasisiguro kong yun pa lamang ang unang beses na makita ko sila. Subalit, bakit parang pakiramdam ko ay nakasalamuha ko na sila? Teka, sino ba talaga sila? Bakit parang matagal ko na silang kilala? Hanggang sa namulagat na lang bigla ang aking mga mata. Dahil sa unti-unti pa nilang paglapit ay mas nagiging malinaw na sa akin ang kanilang pagkakakilanlan. Nasa normal na anyo lamang sila. Pero kung hindi ako nagkakamali,
ang matandang lalaking yon ay ang supog na aswang na nakasagupan ni Lolo bago pa man siya pumanaw. Siya ang aswang na engkantador. Ang aswang na mismong pumatay sa buntis na ginang. Ngunit papaanong naparoon siya sa tagong lugar na yon at sa araw pa mismo ng aking kaarawan? Bago pa man nila maramdaman ang aking presensya, ay mabilis na akong kumilos. Mabilis akong lumayo sa lugar na yon upang umusal ng dasal. Dasal para maitago ko ang aking pagiging albularyo at kapangyarihan. Dahil ilang taon na rin matapos kong tanggapin ang pagiging tagapagmana ni Lolo, ay palihim kong inaral ang itim na libro. Maingat at masusi akong nagpakadalubhasa sa paggamit ng mga dasal at orasyon katulad ni Lolo. Nagawa ko rin tawagin ang kanyang gabay. Sa kabila ng aking naging kasanayan, ay mas pinili kong ilihim lamang ito sa mga tao. Tanging piling tao lamang ang napaggamitan ko ng kakayahang ito. Katulad nila Manang Josie at Manong Kaloy. Subalit maging sila ay wala pa rin kaalam-alam sa aking tinatagong kakayahan. Pero mas mabuti na siguro ang ganito kesa matulad lang sa sinapit ni Lolo. Sana naman hindi nila naramdaman ang presensya ko kanina bago pa man sila dumating. Sana walang sino man sa amin ang mapahamak. Saka ano bang ginagawa nila dito? Bakit sila biglang napunta dito? Kumusta na ang matatalik kong mga kaibigan? Sobrang tagal na nating hindi nagkasama sa ganitong okasyon Saktong-sakto ang dating nyo. Karawan ng alaga namin ditong si Toto. Buti naman at naisipan nyo pang dumalaw dito. Toto, halika nga rito. May ipapakilala ako sa iyo. Magpakilala ka sa kanila, Toto. Labis akong nabigla sa mga binitiwang salita ni Manong. Hindi ko alam kung ligtas ba talagang lumapit ako sa kanila o baka kailangan ko na namang tumakbo. Subalit naisip ko ring kung gagawin ko yon ay baka mapahamak naman silang Manong at Manang. Bagay na siguradong hindi ko na talaga mapapatawad ang sarili ko. Dahil iba na ang sitwasyon ngayon. Kung dati ay isa lamang akong batang walang alam sa pakikipagdigma sa mga kauri nila, ngunit ngayon ay may mga alam na akong paraan kung paano ko sila malalabanan. Subalit ni minsan ay hindi ko pa ito nasubukan. Toto, bakit ba natigilan ka na naman dyan? Huwag mong sabing nalasing ka na kagad. Hindi pa nga tayo nagsisimulang uminom Opo. Ano nga po ulit yun, Manong? Nauutal-utal ko pang tugon sa kanya. Napatawa naman ng malakas ang matandang aswang. Ano ka ba naman, iho? Bakit ba para kang nakakita dyan ng multo? Ano bang kinakatakot mo dyan? Hindi naman kami kumakain ng tao. Pwera na lang kung gutom kami. Sabay tawa pa nito ng sobrang lakas. Dahilan para mas lalo kong makaramdam ng matinding takot. Pero pilit ko pa rin ikinukubli ang aking takot na nadarama. Dahil sa oras na malaman nilang alam ko rin ang tunay nilang pagkakakilanlan, ay siguradong katapusan na naming lahat. Nagkunwari na lang rin akong abala sa aking ginagawang pag-iihaw. Pero ang totoo ay tahimik lamang akong nakikiramdam sa maaring susunod na mga kaganapan. Na baka may gawin silang masama sa mga taong kumupkop at nag-alaga sa akin. Dahil sa matinding pag-aalala, ay nalimutan ko na rin ang kanina ko pang hinihintay. Yun ay ang pagdating ng kaisa-isang bumihag sa aking puso, si Rosa. Para akong binuhusan ng malamig na tubig ng mga oras na yon, sapagkat bigla na lang nagsalita ang pinsan ni Rosa na si Jenny. Hoy Toto, ano na? Akala ko ba imbitado kami sa kaarawan mo? Bakit nakatayo ka lang dyan? Napalingon tuloy kaming lahat sa bagong dating na si Jenny at Rosa. Halos panawan talaga ako ng ulirat sa napakatinding tagpong yon. Binala ko pa sanang pasimpleng yayain na lang sila para tumakas sa lugar na yon. Subalit bago pa man ako makakbang ay tinawag na sila ng matandang aswang. Ano ba yan, Toto? May magagandang dilag ka palang bisita. Bakit hindi mo man lang sila papasukin? Hindi naman ako kagad nakatugon sa kanya.
Sa halip ay sinubukan ko pa silang paalisin sa pamamagitan ng pangungusap sa aking mga mata na mukhang hindi rin naman nila naunawaan. Kaya wala akong nagawa kung hindi ang ipagpatuloy ang pagkilos ng normal. Ano ba namang klaseng kamalasan to? Bakit ba nagkasunod-sunod pa silang dumating dito? Ano ba talagang nangyayari? Ay basta, bahala na nga. Lalabanan ko na lang tong 2 aswang na to pag nagkataon. Toto, ano na? Ano ba naman tong bata natin pare oh? Mahina na talaga. Andito na yung mga bisita papatay-patay pa. Naku ka naman talaga Toto oh. Masyado kang nagpapalata Sige na, kumilos ka na nga ng normal. Wika pa ni Manong sabay tawa ng malakas. Natauhan na lang tuloy ako bigla sa mga sinabi niya. Tama nga naman siya. Kung ipagpapatuloy ko pa ang mga ganong gawain ay siguradong hindi magtatagal. Mabibisto na rin ng 2 aswang kung ano ang tunay kong pagkatao. Natatarantaman ay pinilit ko na lang kumilos ng normal. Kumuha muna ako ng plato at nag-alok ng pagkain sa aking mga bisita. Itong si Rosa, akala mo sobrang bait. Akala mo santo na di makabasag pinggan. Samantalang siya pa yung nagmamadali kanina. Nax, ayun naman pala Toto Kilig naman pala sa'yo si Rosa oh. Pahiya-hiya ka pa. Ano ba? Sa kabila ng pag-aalala ay nakuha ko pa rin matawa sa mga sinabi ni Manong. Napapasulyap-sulyap na lamang ako kay Rosa. Kung minsan naman ay nahuli ko rin siyang napapalingon sa akin. Hanggang sa naglabas na ng alak si Manong. Sinubukan niya pang alukin ng 2 magpinsan pero tumanggi lamang sila. Hindi raw kasi sila umiinom ng alak. Kaya naman mas nakampante ako ng bahagya. Sa ilang sandali pa naming pananatili roon ay hindi ko man lang nagawang makausap ng matagal si Rosa. Halos isang tanong isang sagot lamang ang aming naging eksena. Kaya naman si Jenny na lang ang panay-panay na nagsasalita. Samantalang ang nasa isang nakahiwalay na mesa naman ay patuloy lamang na pag-uusap at pag-iinuman si Manong at ang aswang. Gayunpaman ay hindi ko pa rin ibinababa ang aking pagiging alerto. Mga iho't iha. Eto, tikman niyo muna itong juice na tinimpla ko. Sige na, espesyal yan. Eto, lagyan niyo pa ng yelo. Ay, salamat po, Manang. Nakangiting wika ni Rosa. Sabay lapat ng baso sa kanyang labi. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang nangyari. Kung bakit bigla na lang akong nahilo. Wari bang umiikot ang buong paligid. Hanggang sa nakita ko pang magkasunod na nawalan ng malay sina Rosa at Jenny. Hindi. Anong ginawa mo, Manang? Pinilit kong labanan ng matinding antok pero kahit anong pilit ko ay unti-unting pumipikit ang aking mga mata. Bago pa man ako tuluyang mawala ng malay ay nakita ko pa ang paggising nila Manong at ng matandang aswang. Mukhang nalansin nila ako. Mukhang ito na ang katapusan. Hindi ko lubos akalain na ako pa ang magiging dahilan ng pagkapahamak ni Rosa. Ni hindi ko man lang naramdaman na may kaugnayan pala si Manong at ang aswang na dapat kong paghigantihan. Hanggang hindi ko na rin napigilan pa at tuluyan na akong nilamon na matinding antok. Wala na akong alam pa sa mga sumunod na kaganapan. Sobrang tindi ng sakit ng ulo ko nang magising ako. Araw, anong nangyari? Nagtatakang tanong ko. Saka mabilisang inilibot ang aking mga mata. Pilit kong binubusisi ang aming sitwasyon. Nagulantang na lamang ako nang makita ko ang mga sumunod na eksena. Mula sa isang banda ay parehas walang malay si Manang at ang matandang babaeng aswang. Samantalang sa kabilang banda naman ay ang duguan at nakahandusay na si Manong. Butas ang dibdib nito na tila dinukot ang kanyang puso. Sa kanyang tabi naman ay ang hinang-hinang matandang aswang. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang nangyari, pero mukhang nalaso ng nasabing aswang. Dahil doon ay wala na akong sinayang na mga oras pa.
Medyo nahihilo-hilo pa man ay mabilis ko siyang tinungo. Wala nang ano-ano pa at agaran kong inilabas ang punyal na nasa aking tagiliran. Ang sandatang kayang tumapos sa mga aswang. Huwag! Huwag! Nagmamakaawang tinig ng hinang-hinang aswang. Huwag? Bakit? Kilala mo ba kung sino ko? Nagngingit-ngit ako noon dahil sa matinding galit. Muli ring nanariwa ang pait na aming dinanas ni Lolo dahil sa kagagawa ng nilalang na nasa aking harapan. Nangangatal ang aking buong katawan dahil sa matinding panggigigil na tapusin siya. Hanggang sa nagsimula na rin maglandas ang aking mga luha. Lolo Piping, may pagiganti na rin kita. Bakit, bata? Sino ka ba? Ano ba ang kasalanan ko sa'yo? Ako lang naman ang apo ng albularyong pinatay mo. Patagal ko nang hinintay ang pagkakataong ito. Alam mo bang dahil sa'yo, kaya sinanay kong maigi ang sarili ko dahil gustong-gusto na kitang mapatay para makapaggiganti. Hindi ko rin alam na sa ganitong kadaling paraan lang pala kita magagapi. Tingnan mo naman talaga ang swerte, ano? Parang awa mo na, bata. Ayaw ko pang mamatay. Patawarin mo ako. Ayaw ko pang... Hindi ko na nagawa pang patapusin man lang siya sa kanyang pagsasalita. Walang pagdadalawang isip kong itinarak ang punyal sa kanyang puso. Dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Napahagulgol na lamang ako sa matinding pag-iyak. Pakiramdam ko na kahit papaano ay nakamit na namin ni Lolo ang hustisya. Sa wakas ay nagawa ko na ang aking pinakamimiti. Walang kahirap-hirap kong napatay ang nilalang na yon. Pansamantala ko pang nilasapang aking tagumpay. Pero sa mga sandaling yon ay isang palaisipan pa rin sa akin ang katauhan nila Manong at Manang. Kung bakit makakilala pala sila ng supog na aswang na yon. Kung bakit waring nagkasagupa sila matapos kaming mawala ng malay. Maraming tanong ang dumapo sa aking isipan. Kung tama ang hinuha ko, marahil ay manglalaso ng mag-asawang sila Manong at Manang. Marahil din na sa kanila rin ang galing ang mga lason na ginamit ng aswang na yon matapos siyang lasunin ng dating buntis na ginang. Pero magkagayon pa man, ay hindi ko man lamang ito naramdaman kahit na minsan. Hindi rin naman nila ito ipinaramdam sa akin. Para sa akin, ay mabubuting tao sila. Tinanggap nila ako at kinupkup ng walang pag-aalinlangan lalo pa sa oras ng aking pangangailangan. Wala na akong pakialam pa sa kanilang mga nakaraan. Ngunit katulad ng mapait na sinapit ni Lolo Piping, ay tuluyan na rin silang namaalam. Bago pa man magkamalay sina Rosa at Jenny, ay pinahid ko muna ang aking luha. Mabilis akong kumilos para linisin ang 4 na bangkay na nagkalat sa paligid. Isa-isa ko silang ibinaon sa lupa. Kaya pagsapit ng umaga at tuluyan ng nagising ang dalawa, ay wala na silang nakitang anumang ebidensya. Malinis na rin ang buong paligid. Subalit, gayon na lamang ang kanilang pagtataka kung bakit nga ba sila nawalan ng malay. Pero ang mabuti ay mukhang ayos lang naman sila. Siguro ay ginamitan lamang kami ng pampatulog ni Manang para mapaniwala ang 2 aswang na kaanib pa rin sila. Kaya doon ay humanap sila ng magandang tiyempo para lasunin sila. Ngunit sa kasamaang palad ay mukhang nagawa pang makapanlaban ang mga aswang bago pa man sila tuluyang tinalaban ng lason sa kanilang sistema. Nang mapansin rin ng 2 magpinsan na umaga na pala, ay dali-dali na sila na umuwi. Ni hindi na rin nila nagawa pa ang magpaalam sa akin dahil sa labis na pagkataranta. Dahil na rin sa insidenteng yun, ay pinagpatuloy ko na lang ang nasimulan nila Manong at Manang. Mag-isa kong itinaguyod ang aking sarili mula sa nasabing lupain. Hanggang sa nagpatuloy pa rin ang aming naging pagmamabutihan ni Rosa. Naging nobya ko siya hanggang sa naging isang mabuting may bahay. Bunsod na rin noon sa sinapit namin ni Lolo, ay pinili ko na lamang na ibaon sa limot ang pagiging batang albularyo. Wakas. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Lalo